Po sa inyong lahat. Magandang hapon din naman. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa aking pong kaibigan, Kuya Pastor Well. Bagamat ako po ay hindi karapat-dapat na ako nga po ay naiiyak habang ako ay naghahanda ng mensahe sapagkat sino po ba naman ako para magdala ng mensahe ng Diyos. Isang mensaheng pinakamataas na mensahe sa lahat. Isang mensaheng hindi kayang tapatan ng kung sino mang magagaling na tao. At alam ko po itong gawain ito ay hindi gawain ng tao, gawain po ng Diyos. Sapagkat wala pong ibang tagapagligtas kundi ang Diyos. Yung si Jesus, yung Diyos, anak na nagkatawang tao, para magkaroon po tayo ng pribileyo na maging katanggap-tanggap ang ating pong pananambahan. Naintindihan ko po ang aking kalalagayan. Ako po ay nagpapasalamat kay Pastor Roel. Kami po ay magkaibigan. At marami pong beses na ako po ay tinulungan niya. Kahit po nung ako po ay binata pa, marami kaming mga pagkakataon na magkasama. At ako po ay tinutulungan po lagi niya sa mga bagay-bagay at tinuturuan sapagkat gano'n naman po talaga ang magkaibigan. At muli po ako pinagpapasalamat na ako po inaimbitahan niya sa ganitong uri ng pagtitipon na niluluwa natin ng Diyos. Pagtitipon na kinikilala ay ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Kaya po ako po ay tinatanggap ko po ang panyaya bilang biyaya ng Diyos. Hindi po ayon sa aking kakayanan, hindi po ayon sa aking kalakasan, sa aking katalinuhan, kundi kinikilala ko po ang paanyaya ng ating mahal na pastor, Kuya Pastor Ruel, dahil sa biyaya ng Diyos. Naintindihan po natin ang ating pong pribilehiyo na binigay po sa akin ay pinagpapasalamat ko po. Bago po ako magsimula, ako po ay magpapakilala. Ako po si Sammy Morada, taga-Katigan po sa Infanta, Quezon. At isa pong pribilehiyo na maging kabilang sa mga ngaral ng katotohanan ng kaligtasan ng tagapagligtas ang ating Panginoon sa Kristo. Ang tatay ko po ay pastor at ako po ay kanyang associate. Tatay ko po ay 85 years old. 85 years old ngayon pong July. At siya po ay patuloy pa rin pong nangangaral ng salita ng Diyos. At ako po ay tumatayo na pumapangalawa sa kanya, umaalalay, pag walang mautusan, ay ako po iutusan, at pag walang masermonan, ay ako rin po ang sinisermonan. Wala pong ibang masermonan sapagkat 85 years old. Lagi po tayo sinisermonan. Kaya po muli, Pastor, salamat po at pinupuri po natin ang Diyos sa pribilehiyo ito. Muli po, hindi po karapat-dapat, ang Diyos po ang nagpapagili karapat-dapat. Pwede po bang mahilingan bilang paggalang sa pagbasa po ng Biblia sa Jeremiah chapter 18 verse 6? Pwede po mahilingan ang bawat isa na tayo po ay tumayo bilang paggalang po sa pagbasa po ng salita ng Diyos, ang Biblia. Sabi po ng Jeremiah chapter 18 verse 6. Sabi po ng Jeremiah 18:6, O sambayan ni Israel, hindi baga ako makakagawa sa inyo na gaya ng paggawa ang putik sa kamay ng magpapalyo, gayon kayo sa kamay ko, o sambahayan ni Israel. Ang pamagat po na binigay po sa aking pastor ay putik sa kamay ng manglililok. Ano po? At sabi po sa pamagat na binigay sa aking Pastor Roel ay linisin, hubugin, at gamitin. Tayo po ay manalangin na manaming Diyos na dakila at pagpala sa lahat. Pinupuri po namin kay Ama sa pagtitipong ito. Ako po ay humihingi ng tulong. Ako po ay inyong tulungan sa bawat salita na aking sasabihin. Ako po ay inyong gabayan. Ako po ay walang kakayanan. Ako'y umaasa lang sa inyong kapangyarihan sapagkat ito po ay gawa ninyo
ito po ang mensahe ninyo, ito po ang inyong kagustuhan ng lahat ng tao ay makakilala sa inyo, tanggapin kayo bilang isang Diyos at tagapagligtas. Salamat po kay Pastor Kuya Ruel sa kanyang paanyaya, kay po magpala sa kanyang ama, sa kanyang pamilya at sa lahat po ng membro ng iglesyang ito at pati po ang mga bisita, ang mga nanunungkulang po sa bayan. Kami po ay nagpapasalamat na sila po ay narito, nagbigay po ng pahalaga sa paanyaya, sa pagtitipon ng sentro ay kayo. Salamat po sa oras na kanila pong ibinigay, Ama. Ito po ay aming dalangin, maging aming mga pagkukulang at kasalanan, hinihingi po namin ng kapatawaran. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming pong salamat at makakaupo na po. At magandang hapon din po pala sa ating pong mga konsyalin po. Ito po banggit po niya. Salamat po sa inyong pagpapaunlak sa ganito pong pagkakatipon na ang sentro po ay ang Diyos. Ito po ang istorya po ng Propeta Isaiah, Jeremiah. Sa pagkakataong ito ay nasa ilalim po ng pagkaalipin ng mga Israelita. At kaya po sila naging alipin dahil hindi po sila naging maayos ang relasyon sa Diyos. Ang Diyos po ay buhay, makapangyarihan, ngunit pinalitan po nila ng Diyos-Diyosan. At ayaw na ayaw po niya ng Diyos. Ang gusto po ng Diyos, tatanggapin natin siya ng buong puso at sasambahin natin siya ng buong puso. At ang origin po ng mga Diyos-Diyosan ay origin po ay ng mga pagano. Sinabi pong pagano, mga tao na gustong kumilala sa Diyos ayon sa kanilang paraan. Amen. Maliwanag po, pag sinabi pong pagano, mga tao na gustong kumilala sa Diyos ayon sa kanilang paraan. Kaya po sila ay gumagawa ng mga ribulto. Tulad po nung ang mga Israelita ay iniwanan ni Moises, gumawa po sila ng ribultong baka. Dahil nature po natin na tayo yung mahanap ng Diyos. Pero hindi po ayon sa ating paraan tayo kikilala ng may Diyos. Kikilala po tayong may Diyos ayon sa paraan ng pagpapakilala ng Diyos. Sapagkat siya po Diyos, siya po ang may kapangyarihan para ipakilala ang kanyang sarili. At dito po sa pagkakataong ito, ay gusto niyang ipakilala ang kanyang sarili. Nasabi niya kay Jeremiah, para akong manlililo, ipakilala mo sa mga Israelita, na sila'y parang putik. Alam niyo po, tayo po sa harapan ng Diyos, ay pantay-pantay. Amen. Maging mahirap, mayaman, may katungkulan, walang katungkulan, pantay-pantay po tayo sa harapan ng Diyos sa kalalagayan na tayo po ay putik lamang. Pag sinabi pong putik, parang walang halaga. Pag sinabi pong putik, tinatapak-tapakan lang. Pag sinabi pong putik, wala yung kwenta. Pag tayo po ay naputikan, ating pong tinatanggal dahil hindi po natin kailangan. Ngayon po, yan po ang kalalagayan ng mga Israelita. At kahit po tayo, ang bawat isa, kaya lagi ko pong napapakinggan sa aking tatay, kamo tayo makipagmalaki. Kahit pa tayo medyo magandang lalaki. Kahit na tayo medyo maraming pera. Kahit na tayo po ay may tinanggap na katungkulan at tayo pinalad na pagkatiwalaan. Sapagkat ang lahat po ng yan ay nanggaling lang sa Diyos. Binigay lang po ng Diyos. Wala po tayong bagay na tinanggap na hindi nanggaling sa Diyos. At gusto nang ipakita ng Diyos, sabi po kay Jeremiah, bumaba ka sa bahay ng manglililo at tingnan mo kung ano ang kanyang ginagawa. At pagbaba po niya sa bahay ng manlililok, nakita po niyang unang-una ay yung manlililok. Alam niyo po sa buhay ng tao, unang-una dapat nating makita ay mayroong Diyos. Nagre-represent po ang manlililok ng Diyos. Nagre-represent po ang manlililok ng Diyos. Siya po ang may hawak ng buhay. Kaya pag gusto po niyang kuhain kahit marami tayong pera, hindi po tayo makakatanggi. Kanya po ang buhay. Kaya nga po kahit napakaraming pera, hindi kayang bugtungan ng buhay. Hindi kayang pahabain ng buhay. Sapagkat sabi po ng Biblia, Hebrews 9:27, itinakda minsan sa tao ang paghukom,
itinakda minsan sa taong mamatay at pagkatapos ay pagluto. Sino pong nagtatakda? Ang Diyos. Yan pong unang-unang dapat nating maintindihan na may Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang nagkataon lang po nung tayo po yung mga daya doon po sa Garden of Eden ng ating pong mga magulang, si Eva at si Adan, nung tinutokso po si Eva at si Adan, sabi po na manunukso kay Eva at kay Adan, bakit papasyal-pasyal ka, Eva? Maganda rito, magpapasyal-pasyal. Siyempre, garden of Eden. Anong sabi tungkol dun sa puno na nasa gitna? Ay, wag po namin niyang kakainin yung bunga niyan. Sapagkat pag kinain po namin yan, kami po ay mamamatay. Bakit kaya nasa gitna pa kaya po yun? Bakit kaya hindi na lang inilagay sa tabi? At nang para hindi ka pansin-pansin, ilagay pa sa gitna. Para po maintindihan natin na kailangan natin kilalanin ang salita ng Diyos. At sabi ni Eva, hindi po namin pwedeng kainin yan. At sabi nung manunokso, ano bang mangyayari sa inyo kapag yan ay inyong kinain? Kami daw po ay mamamatay. Hindi totoo yan. Pag yan ay kinain ninyo, magiging kayong parang Diyos. Nakakaalam ng mabuti at ng masama. Kaya mapapansin po ninyo ang tao nung magkasala. Gusto parang Diyos. Totoo po yan. Maganda nga po maging Diyos. Pag sinabi mo ito, dapat yan gawin. Yung nga po lang hari, maganda. Sabi, ang salita ng hari, hindi nababalik. Lalo na kung Diyos. Kaya po nung tayo po yung nagkasala, napansin po natin, naging matigas yung ating ulo. Amen? Kahit nga po mga bata, matitigas na ang ulo ngayon. Hindi na po tulad ng dati. Bihira na po ang batang mababait. Siguro, itong mga bata kong, ito pong mga anak ko, ay masasabi kong mababait. Upo. Dahil una, kumikilala sa salita ng Diyos. Alam niyo po, tayo po yung nagkasala at bilang makasalanan. Dapat po natin unang-unang maintindihan, may Diyos. Wala pong pwedeng ipagmalaki ang bawat isa. Sapagkat nagmula ang lahat sa Diyos, at ito po, magtatapos ang lahat sa Diyos. Walang hindi po magtatapos sa Diyos. Kaya sabi niya kay Jeremiah, punta ka sa mga Israelita, ipakilala mo yung kanilang nilimot na Diyos, nananatiling Diyos. At kung paano sila nagsimula, kung paano ko sila pinalaya, kung paano ginawa ko sa kanilang pagpapaunlad, paano ginawa ko sa kanilang mga biyaya, kung bakit sila naging matalino, magtatapos pa rin sila sa aking kamay. Parang putik sa kamay ng manlilino. Kaya yun po ang unang-unang bagay na nakita ni Jeremiah. Kailangan nating makita na may Diyos. Kailangan po nating kilalanin na may Diyos. May Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay, may Diyos na mapagmahal, may Diyos na may mapagpatawad, may Diyos na kapag hindi natin kaya, kaya ng Diyos para sa atin. Tulad po kay Pastor Hall, ako po yung mahanga. Nag-iisa po siya nung pumunta rito. Kami po yung una po ako ng 2 taon. Pero maraming naliwanagan sa pangangaral. Maraming nakakilala sa Diyos. Nakakilala sa tagapagligtas, mayroong kaligtasan na pinanghahawakan at umaasa, pinaninindigan isang araw doon sa kaharian, sa kalangitan ang kanilang patutungo. Lahat ng bagay, sabi po, magsisimula sa Diyos at magtatapos sa Diyos. At salamat. Kapag tayo nagtapos, alam natin, kasama natin ang Diyos. Amen? Sapagkat sabi, para po tayong putik sa kamay ng manlidlo. Pangalawa po, na makikita natin, dapat nating maintindihan, hindi lang may Diyos, yung ating pong kalalagayan, na kailangan natin ang Diyos. Dahil po tayo ay putik lamang. Wala tayong kwenta. Magkakaroon lang po tayo ng kwenta kapag tayo nasa kamay ng Diyos. Makasalanan po tayo. Nagre-represent po ang clay, ang putik ng kasalanan. Pangatlo po, nakita ni Jeremiah na doon sa bahay ng manlililo, mayroong bulong, umiikot. At naroon yung clay. Tayo po yung clay. Alam niyo po, ang buhay ay umiikot. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Minsan masaya, minsan malungkot.
Yan po ang katotohanan ng buhay. At yan po sa ating nararanasan ng buhay, diyan po tayo tumitibay. Diyan po natin naiintindihan na ang buhay ay kailangang magpatuloy at hindi huminto, sapagkat ganyan lang. Minsan tayo po ay nalulungkot, pero minsan araw darating tayo po ay magkakaroon ng kasiyahan. Minsan tayo nangangailangan at makikita po natin ang ating sarili, andyan ang ating kailangan. Ito pong simbahang ito ay naghahanap po ngayon ng lote. Malaking hakbangan, sabi ni Kuya. Ay totoo naman po, mahal dito siguro ang square meter. So, paglalabas po siguro ko siya, ay mura-mura. Doon po sa labas, sa highway. Sabihin ng mga membro, pastor, pag naman malayo yung binili mong lote, kami hindi makakapunta din. Kami hindi makakapunta din at malayo. Kaya po, bagamat ganyan, parang tayo kulang, ganyan po umiikot ang buhay. Kapag isinalalay natin sa Diyos, isang araw makikita natin meron na tayo na ating hinahangad po sa ating buhay. Ang batikan po ay nagsimula rin ng po niyang ganyang maliit. Pero sapagkat ipinagkatiwala sa Diyos, umiikot, magpapatuloy, hindi huminto. For 11 years, Pastor. Ilang beses kayong nawala ng isasain, pero narito pa rin si Pastor nagtuturo. Ilang beses kayong nag-imbita at hindi kayo pinaunlakan, pero patuloy na nag-iimbita. Sapagkat kailangan umikot ang buhay. Ilang beses siyang inalimura, ilang beses siyang inutya, pero patuloy po siyang nangangaral ng Ebanghelyo. Amen? Ngayon, 11 years, hindi po madali ang magpatuloy ng 11 years. Hindi po madali ang magpatuloy ng 11 years na nahihirapan. Madali pong magpatuloy ng 11 years na magaan ang pakiramdam. Amen? Madali pong magpatuloy ng 11 years na lahat ng ating pangangailangan nandyan at nakalatag. Pero 11 years po tayo na laging kulang, laging may pangangailangan. Ngunit salamat tayo pinakakapagpatuloy sapagkat alam natin na ang Diyos nagbibigay ng anuman na ating kailangan. Yun po yung tatlong bagay na nakita ni Jeremias. Dumako po tayo dun sa punto na binigay po ni Pastor, para maging maayos, para maging maganda, para maging kagamit-gamit, ang isang putik dapat nabasa kamay ng manunod. Ang una pong proseso para maging kagamit-gamit, para maging maayos, dinudurog po yung putik. Inaalis po yung mga hindi dapat. Pinupurify po. Alam niyo po, tayo po ay putik, tayo po ay makasalanan. At wala pong ibang makapaglilinis ng ating kasalanan, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Hindi po natin kayang linisin ang ating kasalanan kapag tayo ay gumagawa ng mabuti. Kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan at tayo nagkasala, at sasabihin natin, tika, gagawa ko ng mabuti para mabayaran ang aking kasalanan. Hindi po nababayaran ng mabuti ang kasalanan. Tama po ba kung siya? Ang tawag po doon, pag tayo gumawa ng kasalanan at tayo gagawa ng mabuti na sa ginagawa natin ng kasalanan, bribery yun. Pag yung sa pulis, nagkasala po tayo at tayo sir, baka pwedeng doon, huwag man akong lagyan ng penalty. Ito ang pagkain mo, pang hotel mo, at pang chicks mo. Obo, sabihin ng pulis, ayos ka Brad. Hindi po nababayaran ng mabuting bagay ang kasalanan. May isa pong nagbayad ng kasalanan. Amen? Romans 5:8-9, dapat pinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para po sa ating kasalanan. Wala pong ibang magdadalisay sa ating kalalagayan bilang makasalanan, kundi si Jesus lamang. Siya po'y Diyos, siya po'y walang kasalanan, siya po'y nagkatawang tao, siya po'y pinanganak sa pasabsaban, siya po'y hindi tinanggap, wala pong kwarto na tumanggap sa kanya, kundi yung pasabsaban. Siya po'y namatay, inalintulan sa kriminal, siya po'y nalibing, at siya po'y muling bumangon para lamang pakita na ang kanyang sinseridad sa pagbabayad sa ating mga kasalanan. Wala pong ibang makakapagbayad ng kasalanan. Sumimba ka ng sumimba, hindi po nyo kayang bayaran ang inyong kasalanan sa pamagitan ng pagsamba. Sapagkat ang pagsamba po ay talagang ginagawa ng tao. Muslim, Katoliko, Baptist,
iglesia, hindi po pagbabayad ng kasalanan ng pagsimba. Hindi po yan yung tulad ng naririnig natin, ako'y sisimba, ako'y lalakad na napakaluhod, at ako'y magbabawas ng kasalanan. Hindi po pwede yan, wala po yan sa Biblia. Ang nagbayad po ng kasalanan ay si Kristo. Wala pong kakayanan ang tao na bayaran ang kanyang kasalanan. Sapagkat tayo inalintulad po sa putik, hindi natin kayang linisin, hindi natin kayang dalisayin ang ating sarili unless na ilagay natin ang ating tiwala sa kamay ng Diyos na buhay. Masakit po pag dinudurog, amen. Hindi natin matanggap pag tayo dinudurog. Talagang nagngangalit po tayo pag tayo dinudurog, lalo na yung ating ginagisnan, dudurugin, lilinisin. Ako na may walang ginagawang kasalanan. Wala naman akong pinapatay. Wala naman akong ninanakawan. Wala naman po akong inaargabyado. Wala akong kasalanan bro. Ay yung kasalanan natin sa Diyos. Paano yun? Sabi po ng Roma 10:1-2-3 hanggang sa sumusunod na talata. Sila'y pinatututuhanan ko na may pagmamalasakit sa Diyos, ngunit hindi ayon sa pagkilala. Mabigat pong kasalanan ang hindi tayo kilalanin. Ilustrasyon po sa mga konsyal. Pag kayo po hindi kinilalang konsyal, aba, pinuto mo ng mga tao. Pag kayo po hindi kinilala, sasabihin po niyo sa tao, bastos ng tao ito. Ako'y konsyal. Hindi mo ko kinikilalang konsyal. Ay sa Diyos po, malaki pong kasalanan yun sa inyo. Pag kayo po hindi kinilala, tama po ba konsyal? Ay yung alam pong hindi kayo binoto. Hindi pa po yung kasalanan. Hindi ako binoto niya. Nakikita mo. Nakikita mo ang aking posisyon. Ang aking posisyon na yun. Hindi pa po yung kasalanan. Eh lalo na yung hindi tayo kilalanin. Kaya salamat po sa huwag naman po, hindi pa ko nang bubula, salamat po, kinilala niyo itong ganitong pagkakatipon. Yan po'y pagpapakilala ninyo na kinikilala ninyo. Sino ba naman ang botong napakakakunting to? Opo. Pero ito po, pagpapakita niyo na kinikilala ng Diyos. Wala nga tayong pinapatay, wala tayong binanakawan, wala tayong inaargabyado. Pero itong mabigatong kasalanan, hindi natin kinikilala ang Diyos ayon sa kanyang pagpapakilala. Siya Diyos, siya tagapagligtas, pero hindi natin siya kinikilala ang tagapagligtas. Yung alam pong abogado, tagapagtanggol, kapag hindi natin kinilalang abogado, galit yan. Diba? Yung pulis nga lang po, pag hindi natin kinilalang pulis, galit yan. May pagkakalagyan tayo pag hindi natin kinilalang pulis. Resisting arrest, malaki ang haharapin nating kaso. Ay sa Diyos po, kapag hindi natin kinilala, lalo pong mabigat. Kaya wala pong ibang makapagbabayad na dapat nating kilalanin sa ating mga kasalanan, kundi si Jesus. Amen. Iyon po ang magdadalisay para mapormahan ng manlililok ang isang palyo. Kailangan ay dalisayin, kailangan alsin yung mga bato-bato, alsin yung mga dumi, pinuhin, pulpusin, at muling dalisayin. At wala pong ibang magdadalisay sa atin, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Siya po ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Purihin po ang Diyos sa kanyang pag-ibig. Sabi po ng Biblia, sapagkat gano'n lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wala pong ibang source ng buhay na walang hanggan kundi ang Panginoon lamang. Wala pong ibang makapagbabayad ng ating mga kasalanan kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Wala po tayong kakayanan. Hindi po natin pwedeng sabihin, binabayaran ko ang aking kasalanan. Ako'y may panata. Hindi po pwede yan. Wala po yan sa Biblia. Ang nasa Biblia po, may iisang nagbayad ng kasalanan, ang Diyos na nagkatawang tao, ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Kaya po, unang bagay, dapat po natin maintindihan. Tayo makasalanan, aalsin ng Diyos ang mga kasalanan, lilinisin ng Diyos ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng ating pananampalataya sa bugtong na anak na si Jesus lamang.
All pong bagay na binigay po sa akin ni Pastor, hindi lang break, hindi lang durugin tayo yung ating mga kasalanan. Hindi lang, alam niyo po, ang kasalanan ay talagang dapat lumaya tayo sa pagkaalipin ng kasalanan. Yung po mga Israelita ay alipin ng kasalanan. Ako po ay biktima rin ng pagkaalipin ng kasalanan. Ngunit salamat po, may Diyos, na tumulong, inunuhod ko po, sapagkat alam ko po, naranasan ko po, ang mabihag ng kasalanan ay mahirap. Ang mabihag ng kasalanan ay talagang tayo po'y aalipinin kahit ayaw na po natin. Bakit natin nagagawa? Dahil po tayo alipin. Bihag, ngunit salamat po, may magpapalaya sa atin. Walang iba, kundi ang Panginoong Jesus. Wala pong ibang magpapalaya sa pagkaalipin tulad po ng mga Israelita. Sila po'y inaalipin ng mga taga-Babylonians, isang wicked city. Ngunit gusto ng Diyos na sila'y palayain. Wala pong ibang paraan sa ating pong kalalagayan. Tayo po'y palayain, ating pong kilalanin ang ating Panginoong Jesus. Sabi pa ng Romans 10:1-4, tayo ay magpasako. Nandiyan po ba sa Romans 10:4, sa pagmamalasakit na maitayo ang sariling kanila, hindi sila nagpasako sa Diyos. Di ba po malaking kasalanan yan? Ang tawag po dyan sa batas, rebellion. Kapag hindi tayo nagpapasakop, ang tawag sa atin, tayo mga NBA. Tugisin ang hindi rebellion. Pag hindi po tayo nagpapasakop sa Diyos, malaki po yung problema sa harapan ng Diyos. Kapag gusto nating itayo ang sariling atin, sabi po ng Romans 10, sa pagmamalasakit na itayo ang sariling kanila, hindi sila nagpasakop sa Diyos. Yan po ang realidad. Paano po natin sasabihin tayo nagpapasakop sa Diyos? Siya ay tagapagligtas pag naangkin natin at napanghawakan natin na tayo ay ligtas. Nagpapasakop tayo. Nasa ilalim tayo ng kanyang kapangyarihan na tayo ay ligtas. Kahit po sa gobyerno, pag nagpasakop tayo, peace in order, mayapa po tayo. Ganun din po sa Diyos, pag tayo nagpasakop bilang siya ay tagapagligtas, tayo po ay maliligtas. Papatawad po ang ating mga kasalanan. Pangalawang pong puntos na binigay po sa akin ni Pastor ay break me, mold me. Hubugin. Sinabi pong hubugin ay from nothing to something. Magmula sa walang forma para magkaroon ng forma. Alam niyo mo, may istorya po sa Biblia. Istorya po ni David. Sina David po ay maraming magkakapatid. Sila po ay sa bansang Israel. Si David po ay shepherd. At sinabi pong shepherd ay tagapag-alaga ng tupa. Siyempre, amoy tupa po yan. Tagapag-alaga ng tupa. Yung pong mga kapatid niya, naghahanap po yung propeta ng isang hari na papalit kay Saul. At sabi ng Panginoon, pumanta ka doon sa lahi ni Jesse, sa mga anak ni Jesse. Si Jesse po ay maraming mga anak na matitipuno, matatalino, mababango. At sabi ng Panginoon sa propeta, tumingin ka sa lahi ni Jesse at pinapila yung kanyang mga kapatid. At nung pumila po yung kanyang mga kapatid na makikisig, magagaling, mababango, matatalino, lahat po sila'y pumila ron. At sabi ng Panginoon, wala dyan. Wala dyan yung aking gagawing hari. Nagbulungan yung mga kapatid. Sabi, tika. Sabi nung propeta, meron pa ba? Meron pa ba kayong kapatid? Parang ayaw pong sabihin ng mga kapatid. Kasi shepherd po si David. Parang ang nangyari, doon ka sa linang. Huwag ka dito, doon ka, mag-alaga ka ng tupa. At parang hindi ka kasali. Hindi ka qualified. Wala ka, hindi ka pwede. Pero sabi nung propeta, meron pa ba kayong ibang kapatid?
Alam niyo po, pinatawag si David. Si David po yung mabantot at shepherd boys. May dala-dala lang siyang slingshot. At alam niyo po, pag nasa field, hindi lang yan amoy tupa, amoy araw yan. Para yung mga batang may dala-dalang pitik, nanimitik at ibang amoy. Ngunit nung makita po ng propeta, si David, sabi, ikaw yung magiging halong. Wala po sa kanyang forma, wala po sa kanyang itsura, pero siya po yung pinili ng Diyos na maging halong. Ganyan po hamubog ang Diyos. Ganyan po pinapakita ng Diyos na tayo po'y wala, pero siya po ang magpoporma sa atin para makita na tayo ay katanggap-tanggap, tayo ay maganda sa harapan ng Diyos. Hindi po minsan katanggap-tanggap ang komunidad nito sa harapan ng tao. Kaya muli, ako po'y sumasaludo sa mga konsyan. Sa amin po ay may mga politician din. May baptist din nga po sa nanalo, vice mayor. Vice mayor rin manta, baptist, pastor. Talaga pong ganyan ang labanan, may nananalo, may natatalo. Pero salamat po kayo po ay nagpa-unlock, kinilala po nyo itong komunidad na ito, itong mga grupo ng mga tao na mini-mini. Sabi nga ni pastor kasi tabi naman po doon sa kumari, 11 taon. Pastor, iniimbitahan. Ngayon, purihin ang Diyos sa 11 taon na pag-aanyaya, taong-taong anibersaryo, naka-attend si kumari. Amen. At gusto po ng asawa ng pastor, makilala ng Diyos, tanggapin niya ang Diyos, maligtas kayo, magkaroon kayo ng pag-asa ng isang araw sa langit, magkasama kayo mag-umari. Po, alam niyo po, para lang wala tayo, pero tayo yung pinakamahalagang tao sa harapan ng Diyos. Si pastor, parang wala lang yan. Hindi yan pinapakinggan pag nagtuturo yan. Pero yung dala po niyang balita ay yung pinakamahalaga. Yun po yung babago sa buhay ng tao. Kaya tayo po yung pong kasaysayan din po ni Jose. Si Jose po ay pinakakinaiinisang sa magkakapatid. Si Jose ay ibinilanggo ng walang paglilitis. Ngunit si Jose po, inililok ng Diyos. Amen. Alam po ba yung story ni Jose? Si Jose po ay paboritong anak. Nagdadala lang po siya ng pagkain. At nung makita po siya ng kanyang mga kapatid, sabi po ng kanyang mga kapatid, galit ulat sa kanya, ito na yung paborito. Kulpihin natin. Hindi, patayin natin. Sabi nung isa, wag lang natin gulpin, patayin natin. Alam niyo po, yung panganay kumontra, ipinagbili siya. At napapunta siya doon sa kaharian ni Potiphar. Siya po ay pinagkamalan ng gahasan ng asawa ni Potiphar. Ang dami po niyang naranasan. Siya po ay binalanggo. Siya po ay pinagbili ng kanyang mga kapatid. Pero sa paghubog po ng Diyos sa kanyang pagkatao, nung last days ng tagutom, siya po ang nagpakain sa mga taong nagdili sa kanya. Amen. Siya po ang nagligtas ng napakaraming tao kasama ang kanyang pamilya nung panahon ng taggutom, sapagkat bakit po? Ganun po lumulilok ang Diyos. From nothing to something. Galing po siya sa bilangguan. At sabi ni Potiphar, sandali, walang ibang pwedeng mamahala ng 7 taong tagsagana at 7 taong taggutom. Halika, ikaw ay aking bibihisan, ikaw ay susuotan ko ng singsing ng pangalawa sa pinakamataas, ikaw ay iigot ko sa buong kaharian. Amen. Yan yung gusto natin. Iigot kita sa buong kaharian at ikaw ang mamamahala ng 7 taong sagana at ikaw din ang mamamahala ng 7 taong taggutom. At yung pong kanyang mga kapatid, nung makita po niya na nangangailangan ng pagkain, naalala niya yung kanyang panaginip. Alam niyo po, napakabuti pong magnilok ng Diyos. Hindi po sa ating kakayanan, kundi sa kakayanan ng Diyos. Hindi po ayon sa gusto nating forma, kundi
sa kagustuhan po ng Diyos. Maring kayo po ngayon ay nilililok, wala po kayong property, pero kaya po ng Diyos magbigay ng property. Amen? Kaya po, sapagkat ang Diyos ay tunay, ang Diyos ay makapangyarihan. Huwag lang po tayong hihinto. Napakatagal pong proseso bago po si Joseph ay maging gobernador. Napakatagal, 7 taon. Bukod pa po yung kanyang pagkakabili, bukod pa po yung kanyang pagkakaalipin. Napakarami pong proseso. Ngunit salamat po, bagamat mahaba ang proseso, hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. May magandang bukas na ibibigay sa ating Diyos. Alam niyo po, ganyan po ang Diyos. Gusto niyang hubugin yung ating paniniwala sa Kanya. Amen! Naniniwala po ba kayo na magkakaroon kayo ng lote? Mahina. Naniniwala po ba kayo na magkakaroon kayo ng lote? Gusto po makita ng Diyos yan. Yan yung paniniwala. Hubugin po niya yan. Hanggang sa makita po niya, meron na kayong lote. Lahat po nanggagaling sa wala para magkaroon, para makita ng Diyos yung ating pagtitiwala. Para mahubog yung ating ugali. Amen! Mahubog po yung ating ugali. Yung ugali natin sa pagsunod at pagsuporta sa ating pastor. Alam niyo po, ako po nagpapasalamat, ako po ibinilang ni pastor. Kaya po ang aking pasimula, ako po hindi karapat-dapat. Ako nga po yung naiiyak na ako nagsisimula doon sa amin. Ako kaya ko mag-preach sa amin ng kayang-kaya kasi mga member po namin doon, kilalang-kilala ako. Pinagpapasensyahan po ako. Pinagtsatsagaan po ako. Sabi ko, pupunta ko sa isang lugar, hindi naman ako kilala. Kaya uunahan ko na, ako po hindi karapat-dapat. Ngunit salamat, amen! Karapat-dapat ang ating pinag-aaralan. From nothing to something, hindi nga ako karapat-dapat, pero karapat-dapat yung pakinggan. Ito pong ating aralin, sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ito ang maghuhubog sa ating pagtitiwala, ito ang maghuhubog sa ating pag-uugali. Amen! Hindi po magaling maghubog ng ugali, lalo po ng ugali ng isang mananampalataya. Na lalo, laging inaasa ang lahat sa Diyos. Yung pong aking mga anak, hindi ko po yung kayang pag-aralin. Pero ako po naniniwala, sila po makakapag-aral sa paraan ng Diyos. Mga anak ko po, hindi ko po kayang disiplinahin. Ako nga po minsan dinidisiplinahin. Sabi, Daddy, pero salamat po. Salamat po at ang Diyos po ang naghuhubog ng ugali ng bawat isa. Masasama po talaga ang ugali natin. Pasalamat tayo. Reklamador po tayo para mga Israelita. Mapagpuna po tayo. Pero lahat ng wala po tayo mapunang maganda. Puro po mali. Karaniwan na. Si ganito po, si ganito. Lahat po napupuna natin mali. Pero hinuhubog po ng Diyos para mapuna natin yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo po kaya ginawa ng Diyos 11 years libre kayo rito at ngayon hahakbang kayo para kayo magkaroon para makita ang tama niyong ugali bilang isang mananampalataya. Iiwanan ba niyo si pastor o sasamahan niyo? Amen! Paano na yan, pastor? Pastor, paano na yan? Ikaw muna, pastor, ha? Mukhang malakihan na yung atang hindi lang yung mga pagkapagkain. Maganda yung pagkapagkain, pagkambaga dyan. Pag nagkambag ka ng pagkain, kakain ka. Eh, paano paglote na yan ay grabe. Pastor, alam naman natin, pag bumili tayo ng lote, tatayuan niya ng building. Mabigat yun. Pastor, kami po, doon sa Patigan, yung ating pong pastor doon, nagtayo ng building. Ang pera lang, 200,000. Pastor, 200,000. Malaki ang nagawa ng 200,000. Parang 3 pirasong 2 pirasong isda, 5 pirasong tinapay. Amen? Malaki ang nagawa ng 2 pirasong isda at 5 pirasong dahil may magandang ugali. Amen.
yung bata. Sino may pagkain? Ako po, mayroon po akong pagkain. Amen! Kahit alam niyang hindi sapat, ako po, mayroong pagkain. Akin na. Hindi po nagdalawang isip. Alam niyo po, may nasubra 12 bakoy. Dahil may ugaling marunong mapagbigay. Alam niyo po, wala po tayong ibibigay sa Diyos na hindi niyo babalikan. Tama po. Wala po. Hindi po natin kayang himitan ang Diyos sa bigayan. Sabi po ng prinsipyo ng Biblia, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Magtanim ka at ikaw ay aani. Yan po ang sabi ng Biblia. Kaya po pag tinanghingi sa akin ng bigas, kagad po ako nagbibigay ng bigas. Magkaibigan po kami. Inimbitan ako. Kahit ako hindi karapat-dapat. Ha? Kaya po yan po, inuhubog po yung ating ugali. Tinuturuan po tayo magpakumbaba. Sapagkat pag tayo natutong magpakumbaba, doon po tayo itataas. Amen? Turuan tayo magpakumbaba ng Diyos. Makita natin tayo putik, tayo walang kwenta, tayo walang magagawa. Ipagkakatiwala natin sa Diyos at alam natin po, isang araw, may gagawin ng Diyos. Sapagkat siya, kanya ang iglesia, hindi po ito kay Pastor Ruel. Ito po sa Diyos. Ang Diyos po ang pinapangaral. Siya pong tagapagligtas, siya pong may-ari ng lahat ng bagay. Kaya lang po, kaya narito tayo sa sitwasyong ganito. Hinuhubog po tayo para po tayong putik sa kamay ng manlililok. Hinuhubog ang ating pananampalataya, hinuhubog ang ating pag-ugali, hinuhubog ang ating pagmamahal sa Diyos. Mahal po ba natin ang Diyos? Amen. Amen. Huhubogin po yan. Makakapagbigay po tayo ng walang pag-ibig, pero hindi tayo makakaibig na hindi magbibigay. Kaya kung mahal po natin ang Diyos, una po natin ibigay yung ating puso. Amen! Puso! Bigay po natin yung ating puso. Wala pang mahirap na hindi bigay pag binigay po natin ang ating puso. Yun po ang gusto ng Diyos. Sinusupot po at hinuhubog tayo. Yung ating puso, isurrender natin sa Diyos. Pangatlo pong binigay sa akin ni Pastor Ruel, panghuli po, yung aking kagamit-gamit. Alam niyo po, pag natapos na yung palyo, nagkakaroon po yun ng halaga dahil dun sa gumawa. Sino yung gumawa ng palyok na yan? Nakalagay po doon. Pag yung pinakamagaling ang gumawa ng palyok, mahal po ang presyo ng palyok. Doon po natin nakikita ang halaga ng ating buhay. Dahil tayo ay nililo ng Diyos. Alam po natin na lahat tayo ay may magandang bukas, lalo na po sa kamay ng Diyos. Sabi po ng John 14 verse 1 hanggang sa mga sumusunod na talata, huwag magulumihanan ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa akin, magsisampalataya kayo sa Diyos. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Ako'y paruroon at kayo'y paghahanda ko ng dakong kalalagyan. At kung saan ako naruroon, doon din kayo. Yun po ang pinakamagandang ending ng ating buhay. Kung saan ako tutuon, doon din kayo tutuon. Kaya ang ating pong buhay, ipagkatiwala natin sa Diyos. Para lang po tayong putik sa kamay ng manlililo. Kaya po niya ang lahat ng bagay para sa kanyang kaluwalhatian kapag ibinigay po natin ang ating buhay sa Kanya. Tayo po tumayo at tayo po ay magtapos sa panalangin. Ama namin Diyos na dakilat at pagpala sa lahat, pinupuri po namin kay Ama sa hapon ito sa pangangaral ng inyong katotohanan, ng inyong pangyarihan, at higit sa lahat ay ng inyong pagliligtas. Kayo po magligtas, Ama, so wala pang katiyakan ng kaligtasan ng ibig sabihin diyan sa kaharian, sa inyong kalangitan, isang araw ang aming patutunguhan. Sabi po ninyo, kayo ang daan, kayo ang katotohanan, kayo ang buhay, sino man ay hindi makaparuroon diyan sa langit sa Ama, kundi sa pamagitan ni Jesus lamang.
Kayo po ang tumulong, Ama, at magbukas ng mga puso. Kayo po ang magbigay, Panginoon, ng kaligtasan sa hindi paligtas. Maangkin po nila at kayo po ay kanilang tanggapin at pagtiwalaan. Pagpalain po niyo si Pastor, ang kanyang mga members. Muli po, inaaking ko pong malaking pribilehiyo. Pagamat ako hindi karapat-dapat, ay naging karapat-dapat dahil lang po sa inyong biyaya. Binabalik ko po sa inyo ang kapurihan sa hapong ito. Ito po aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus na aming tagapagligtas. Amen.